So sa huling 6 na laro ng Warriors ngayong season ay nagkaroon nga sila ng 5 panalo. At ang kaisa-isa pa nilang pagkatalo ay laban pa sa Atlanta Hawks nang walang GP2 at Moses Moody. At ngayong unti-unti nang nakakabuo ng magandang momentum ang Golden State Warriors dahil sa kanilang mga batang players. Tanging si Klay Thompson na nga lang sa ngayon ang pinakang problema ng Dubs dahil sa napaka-inconsistent nitong performance. Ganun pa man, kahit hindi man nagiging maganda ang contribution ni Klay Thompson sa mga nakaraan nilang mga games, todo bigay naman ng mga batang players ng Warriors kada game. At dahil sa pagiging agresibo nila ay nagiging malaking tulong ito sa 2-time MVP na si Stephen Curry. Kaya naman naging matagumpay silang nakapasok sa number 10 spot ng Western Conference. Ngunit kung magpapatuloy nga ang ganitong performance ng 4-time NBA champion na si Klay Thompson, posibleng magdalawang isip na ang Warriors front office na bigyan pa ito ng kontrata next season. Dahil kung pababalikin pa rin nila ito at magpapatuloy lamang ang napakababa nitong contribution kada game, siguradong mapapaso na ang Warriors sa kanilang luxury tax. Dahil long-term contract nga ang kahilingan ni Klay Thompson sa Warriors front office. Subalit nasa Golden State Warriors na nga ang desisyon kung pananatiliin pa rin nila ang kanilang Big 3. Dahil kung wala ngang pagbabago kay Klay Thompson, siguradong si Steph at Draymond Green naman ang puputukan ng lahat ng trabaho. Dahil kilala nga natin ang dalawang player na ito na gagawin nila ang lahat upang manalo lamang ang Golden State Warriors sa lahat ng kanilang games. At malinaw naman sa ating mga fans na hindi ito magagawa ni Steph at Draymond Green kung hindi nga babalik ang dating performance ng dating Klay Thompson. Kayo mga Lods, kinakailangan na bang pakawalan ng Warriors si Klay Thompson next season? Comment down below lang mga Lods. Samantala sa malaking improvement ngayon ng Golden State Warriors ngayong nasa top 10 na sila ng buong Western Conference, ang lagi nga lang napapansin sa mga panalo ng Dubs ay si Stephen Curry. Dahil obvious naman na siya talaga ang bumubuhat sa Warriors dahil sa malahalimaw nitong performance. Ngunit bibigyan nga din natin ng credit si Jonathan Kuminga at Pokusevski dahil sa tuwing kakamada ang 2-time MVP ng malalaking numero, lagi nga itong sasabayan ni Jonathan Kuminga at Pokusevski at nagsisilbing number 2 at number 3 option na nga sila ng Warriors dahil sa laki ng kanilang impact pagdating sa offensive game plan ni Steve Kerr. At sa hindi nga nakakalam, silang dalawa ang may pinakamataas sa plus-minus sa buong players ng Warriors. Dahil si Pokusevski ay merong 149 sa plus-minus at sinundan naman ito ni Jonathan Kuminga na merong 96 sa plus-minus. So ibig sabihin nga lang yan ay ito ang patunay na napakatindi talaga ng kanilang impact sa team ng Golden State Warriors. At ang makabilib pa nga dito ay lahat ng napakaganda nilang performance ay nako-convert sa panalo.